Anong masasabi mo sa... Sarap siya. Nakalimutan ko yung, hindi lang pangalan ko kung ano yung nationality ko. Actually, yung Am I Filipino or am I... yung ingredient kasi niyan alali sa Saudi. What is my nationality? Ano? Wala sa Saudi original ingredient yan. Nasaan? Siya, the best. Ay, humid. Hello everyone! Magandang araw sa lahat. Dito na naman ako, trying to build my channel at ipakita sa inyo ang buhay OFW dito sa Gitang Silangan. Naimbitahan tayo ng isang kaibigan na tumambay sa bahay nila. Sabi ko, sige, tambay tayo dyan. And at the same time, alam ko na gagawin ko. Ako, pagluluto ko kayo. Ako, gano'n. Pagluto natin sila ng hapunan. At sumisikat ngayon ang pares. So, or pagluluto ko sila ng Poise Pares. Yan, version ko. Ngayon, papunta ako sa Kadiwa. Isang kilalang bilihan dito ng mga Filipino ingredients. Sana may mga ingredients dito ng pares para at least hindi na ako maghahanap. Kuha muna ako ng ticket para sa parking. Saglit lang. Kita tayo. At diretso na tayo sa Kadiwa para bumili ng ingredients. So yun nga, dahil walang masyadong mga ingredients, lipat ulit ako sa isa pang pamilihan. Sana dito kumpleto na. So nga pala, kasama dito sa pagluto ng pares, kakapanayamin ko ang isa sa aking mga kaibigan. Mas matagal siya sa aking nag-abroad. Matagal na siya nandito sa Saudi Arabia. Although alam ko kumikita na siya sa Pilipinas ng medyo may kaanohan na rin. Pero ano natin sa kanya mamaya, ano yung nagiging niya, innovations niya, or kung ano yung mga bagay-bagay na nagpapatibay sa kanya dito sa Saudi Arabia. Ay. Okay, nandito naman tayo ngayon sa Pinas Supermarket. Siguro naman dito meron na lahat ng mga ingredients na hinahanap natin para sa pares natin. O yun nga, nakabili na tayo ng ingredients natin para sa lulutuin natin pares. And then bahay ng tropa at paano natin lutuin o ano yung mga ingredients na gagamitin natin para sa Poise Pares. Alright? So, see you again. Mamaya. Mga kabayan, as you can see, nasa ibang bahay ako ngayon. Nasa bahay ako ng tropa ko. At dito, pagluluto ko sila ng Poise Pares. Sa pagluluto ko, nandito na ang mga ingredients ng aking pares. Kitang-kita nyo naman, nandito ring baka, sibuyas, bawang, spring onions, luya, lemon, star anise, toyo, cornstarch, beef cubes, brown sugar, at wala kasing mabili dito na chicharong bulaklak. So, pero meron naman tayong balat ng manok na pwede natin gawin chicharong. So, ito na, ready na. Lulutuin ko lang to at mamaya kakausapin natin ang may-ari ng bahay na ito. Let's go! Samahan niyo ako! Yun nga mga kabayan, nandito ako ngayon sa bahay ng aking katropa na si Kuis Mabs o Rufino, at dito nagluto kami ng Poise Pares. It's been 2 years bago ko lutuin ulit ng pares, pero dahil napag-usapan na ngayon Eid al-Adha, kaya nagsama-sama kami dito ng magkatropa para sabay-sabay kaming kumain. At i-interviewin ko ngayon ang matagal ng OFW na aking katropa na si Mabs. Yan. Mabs, palakpakan. Okay. Mabs, so tawag nila sa akin Rufino. Ayun. Ilan taong ka ng OFW, Kuis Mabs?
Nagsimula ako 2011. So, pang 13 years ko na. 13 years? Dito sa Saudi Arabia. Okay. Medyo matagal na rin. Okay. Sa 13 years mo na yun, bakit mo naisipang mag-OFW? Pero bago ako mag-OFW, ano muna yung trabaho mo sa Pilipinas? Sa Pilipinas, isa akong technical manager. Okay. Sa umaga. Mhm. Sa gabi naman, meron kaming sariling IT company. Ni Mrs. Okay. So, kumbaga, medyo well off na rin, pero nandito ako ngayon, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Meron ka na palang trabaho at may company ka na sa Pilipinas. Bakit naisipan mo pa rin mag-OFW? Simula kasi dyan, sabi ko, kukuha ko ng additional funds para ma-expand yung business namin. No? Okay, okay. Siyempre, yung future expansion na rin sa mga... Dati kasi kaming man supply ng mga Okay. IT needs. Okay. So, may mga tao kami sa mga iba't ibang mga top 100 companies. So, may software programming kami, meron kaming outsourcing. Pero kulang eh. So, kung palalakihin namin sana, so kukuha muna ako ng funds within the next 3 years. Pero anong nangyari? Naging OFW at nandito ka na hanggang 13 years. Nawili. Okay. Nawili. Okay. Sa pagiging OFW. Okay. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, mag-indulge muna tayo Yan. dito para sa alam ko gutom ka na rin eh. Kaya Ito ang tikman natin aming, tong inaabangan. ang dinadayo. Poise Pares. Poise Pares. Kaso na yun medyo natigil. Akala ko kasi nung way back 2021, nagtayo ako ng Poise Pares sa lugar ko. Kaso sa Antipolo. Akala ko hindi ako makabalik dahil 2 beses ako na COVID. Oh. So, kaso, yun nga, pinalad naman tayo makabalik dito sa Saudi Arabia, kaya, yun, hindi na ako nakapagluto ulit. Ayun. Kaya ngayon, dahil sabi nyo, magluto ako, kaya eto ngayon. So, yun. Tikman muna natin tong sana papasa sa lasa nyo. Unahin natin sabaw. Pagkain ng Paris talagang nandun ng malalasahan sa sabaw eh. So, Malinamnam. balita ko nandito rin ang family mo. Oo, nandito yung pamilya ko. Ano yung challenges na na-experience mo nakasama ang family? Kasi, iba yung challenge yun. Ngayon, ikaw, buong family mo, kasama mo dito. How do you face all those challenges, Sa totoo lang, pagkasama mo pamilya mo, hindi challenges yung binibigay niya eh. Talaga? Siyempre, kasi yan, di ba? Kaya ka nga nagtatrabaho para sa pamilya mo eh. Exactly, oo. Saka, yung quality time mo kasi as a OFW, mas madami dito sa bansang Saudi Arabia. Kasi after work, wala na, family time na. Yun lang ang nagiging challenges mo, kung paano balansin yung oras ng pamilya, trabaho, at saka yung, siyempre, kailangan mo rin alagaan yung sarili mo, yung health. Pero overall, as being an OFW, isa siyang, sabi natin medyo privileged tayo. Kasi, lalo na kung kasama mo yung pamilya mo, no? Kasi nga, yung time nyo na malayo is wala talaga. Pagdating mo sa bahay, dito na kayo, masama-sama. Okay. So talagang hindi mo matitignan yun as challenge kundi isang privilege na makasama yung family. Oo nga naman kasi para sa kanila yung ginagawa natin, hindi ba? So ano ang pwede mong ma-advise dun sa mga kapwa nating OFW na baguhan pa lang, siguro mga 2 years pa lang or kadarating pa lang na nandito. Ikaw tumagal ka na dito 13 years. Diba? Hindi biro ang 13 years. Pagkadating mo dito, nandito na kagad yung family mo o wala pa? Wala pa. Siguro Ilang years bago dumating yung family mo? After 5 to 6 years. So yun, 5 years na yun. So lalabanan mo yung homesickness nun, di ba? So anong pwede mo maipayo dun sa mga kapwa nating OFW na bago pa lang dito sa Saudi, lalo dito sa bansang to? Anong pwede mo maipayo sa kanila? Itong payo na to, ito rin yung sinabi sa akin. Yung dati namin kliyente sa Pilipinas, na bago ako OFW, dito rin siya galing sa Saudi Arabia. Ang una niyang payo sa akin, kailangan meron kang extra curricular activity, kumbaga outlet. Kasi kung hindi, talagang ma-homesick ka. Kagaya ng basketball, di ba? Yan, Doon tayo nagkakilala eh. Yan. Oo, di ba? Balita nga, last game yata, naka 48 points. 48?
Ikaw ata yun ah. Ay, hindi ako yun. Ay, So, akala ko ikaw. O, yung kaibigan natin na si Jem. Yun. Oo. Shoutout nga pala sa kaibigan namin na si Quiz Jem. Next ka na, huwag kang mag-alala. Turbo Ranger 1, susunod ka na. Yan. Di ba? Yun. Anyways, so, ang maipapayong mo rin lang sa kanila is kailangan magkaroon din sila ng extracurricular activity. Oo. Isa pang naging blessing na nung nag-OFW ako. Meron akong napuntang church. Church. Okay. Kumbaga, as a family, kailangan medyo yung buong pangangailangan mo, physically, mentally, at higit sa lahat Spiritually, oo naman. Number one. Diba? Kasi Number one. kung walang guidance, kung hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, sigurado medyo mapapariwara ka ng konti yan. Okay. Alright. Yun ang pinaka-highlight nun. Ano naman ang masasabi mo para dun sa mga gustong mag-OFW? Yung buhay OFW talagang ano lang, kailangan medyo street smart ka, Maraming hindi ka lang no? matalino sa trabaho, kailangan medyo madiskarte ka rin. Exactly. Hindi puro talino, kailangan may diskarte sa buhay. Ayun, yun lang. Saka yung homesick medyo matatalo na yun ng yung mga chat, yung mga video call. Yan kasi dati wala by the way pala yung aking mga magulang. Yung AirPods ko galing din dito sa Saudi. Kaya Sa Saudi, yung araw hindi namin nakakausap yun. Oo. So, wala rin video call, wala rin. Kung tumawag, Ano ba yun? Yung payphone. payphone tsaka yung cassette tape, yung i-record yung boses sa cassette tape, tapos papadala via post, yung postman, postmail. Postal. Postal, di ba? So, ganun. Meron din kami nun. Talaga? Oo. Dati nga nun, nag-aaral pa ako. Meron kaming taxi, ako yung nagmamaneho. Merong cassette tape binigay yung tito ko. Yung tito ko na yun yung tumulong sa akin nagpasok sa trabaho ko ngayon. Sa sobrang ganda nung tape, yung pasero binili eh. Para matigil lang yung pagtugtog eh. joke lang. Pero totoo yun, pinapatugtog ko talaga yun sa habang namamasada ako. Hindi ko lang alam kung nagugustuhan ng pasero ko. Pero ano mo yun, yung effort nila para mag-record nun is talagang talagang masasabi natin na buong emosyon nila, buong message nila sa pagkanta nila. Hindi ko makakalimutan yun. Alright. Mga kababayan, kung nakaabot kayo sa part na to, subscribe, mag-like, mag-share, at mag-comment down below kayo sa usapan namin, usapang OFW ng tropa. Para at least alam ko kung ano ulit ang pwede kong gawin sa susunod ko na video, kung paano ko pa mai-improve ang mga content ko sa pagiging content creator ko. Yan. Last advice para sa lahat na sa mga manonood natin. Ano ang pwede mong sabihin sa kanila na lalo na sa mga kapwa natin OFW? Ano lang, clear ka lang sa mga goal mo. Kasi hindi naman tayo habang buhay OFW. True. Kung makapag-ipon ka, mag-ipon ka. Hindi mo naman pwede maging kuripot kasi kaya ka nga nagtatrabaho. No? True. Alamin mo lang yung wants saka yung needs. Saka, alam mo, habang OFW ka, maraming nagmamahal sa'yo eh. Pero kung malakas pa tayo, medyo wise tayo sa blessing na binibigay sa atin. Sa spendings, di ba? Hindi naman tayo madamot, pero siyempre, tutulong tayo. Unahin natin yung pamilya natin. So, alam mong, minsan yung mga kapatid mo, no? Kasi, pamilya nyo yan eh. Exactly. Kahit anong mangyari. Bago ako tumutulong sa iba, tinutulungan ko muna yung Pamilya. pamilya. Saka, yun nga, ano lang, constant na communication sa mahal mo sa buhay, no? Ako medyo blessed kasi nandito yung pamilya ko. Kahit paminsan-minsan nagagalit ka basketball. Kahit paminsan-minsan alam mo yun. Pero end of the day, pag-uusapan nyo lang yan. Tama. Makakapag-ayos din kayo. Tsaka kailangan na natin basketball. Dahil hindi na tayo bumabata. Yan. Ang basketball, exercise na natin yan dito. Yan. Diba? Hindi na siya parang pang pastime lang, 'di ba? Exercise na natin 'yan. Health is wealth dito. Anyways, wala ka namang ibang gusto sabihin? Nagpapasalamat ako at binigyan mo akong pagkakataon. Siyempre naman, tol. Siyempre naman.
Siyempre naman. Pinaka malupit namin si Poy. Lalo na ang Paris pag natikman mo. Makakalimutan mo yung pangalan mo. Ano ang pangalan mo? Ganun kasarap. Ganun kasarap? Ganun kasarap. Talaga? Makakalimutan mo. Walang Kaya- iling yan, ha? Walang iling. Walang iling. Okay. Walang okay. iling yan. Kaya pag magawi kayo sa Antipolo, pag nag-open na ang Poise Pares. Poise Pares. Ayan. Recommended. Naman. Salamat. May 10 star ka agad. May 10 paano star. pa, ha? May pa, ano to? Siyempre. Ano daw? Ayan. Poise Pares again, ha? Poise Pares. Anyways, mga kabayan, ayun nga, again, salamat, Mab, sa pagpa-unlock, pag-host dito sa bahay mo para makaluto tayo ng pares at para ma-interview kita. Salamat. At para sa lahat ng mga nanonood, maraming po salamat ulit sa pagsama sa akin. At palagi natin tatandaan, lalo na sa ating mga OFW, pwede tayo mapagod. Pag tayo napagod, magpahinga dahil ang pakikibaka natin para sa pamilya. Kaya po sa susunod ulit na video, sana po samahan niyo ako sa paggawa ko ng content. Peace out.